Welcome one and all to the Cine Geeks podcast, where movies, TV, and all things geek collide. I'm Angela, still joined by my co-host Roy. Hey everyone, what's up? What's up? Actually, napaka-special. Special? Itong episode Halo-halo. na to. We Shop are in for a treat today. Yes. Kasi hindi lang kaming dalawa ni Angela ang boses na matidinig nyo ngayon. It's a menage a trois. Nagsasawa na ba kayo sa amin pag kaming dalawa lang? Kaya nagbit-bit tayo ng isa pa. We'd like to welcome our good friend Smash of Smash That Screen. Yay! Hello po. What's up, Cine Geeks? What's up, Smashers? What's up, Smashers? Yeah. How are you doing in this weather? Oo nga. Weather? British? Oo, di ba? Do you speak Oo, British kasi tayo, di ba? Hello. Hello. So, di mo dialog ng mga taga-Pasig. What's up? Pasig? Anong spelling nun? Pasig. Very posh. P-A-H. Pasig. Okay. Puro H. Yeah, so happy to be with my fellow Cinehan buddies. Yeah. Hello. Yeah. Magkasama-sama din. Anyways, for today's episode, we'll be talking about a couple of new releases that herald the beginning of Oscar season. And they are One Battle After Another, written and directed by Paul Thomas Anderson, starring Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Tiana Taylor, and Chase Infinity. Not a credit card. Parang parang pangalan ng credit card. Infinity. Ay, oo nga, no? Card. Black Chase card. Infinity. And of course, the second movie being The Smashing Machine, written and directed by Benny Safdie, starring Dwayne Johnson and Emily Blunt. So actually, kaya din sinama si Smash. Because Sa of kasi Smashing Machine. Machine. Yeah. No pun intended. Smashers! Ay, nako. But before we continue, we'd like to remind everyone who hasn't done so to please follow or subscribe to our pod wherever you listen to podcasts like Spotify, Apple Podcasts, and YouTube. And don't forget to follow us on Facebook and Instagram so you can join in on the fun. Also, visit our website, www.cinegeekspod.com for the latest in movie and TV news and reviews. And send us your questions, suggestions, and kung meron kayong violent reactions sa mga episode namin, Which madalas meron. meron. You can send Sanay that. na kami dyan. Go ahead. Send it to our email address, cinegeekspod@gmail.com. And don't forget to join us also on our Facebook group called the Cinegeeks Hub. There you can interact with your fellow Cinegeeks. You can post movie, TV news, nakita nyo, opinion nyo. I think may isa nag-post ng parang ticket stub niya. Pwede din. Nahabol niya yung Sunshine. Tapos nabi niya kung what she thought of it. Yeah. Yan, go ahead and do that. We'd love to hear from you. All right, with all that out of the way, let's talk about The Smashing Machine. The Smashing Machine is the story of a mixed martial arts and UFC champion, Mark Kerr. O diba? Ang silang ng logline. Bahala ka na Yun doon. nakalagay sa yun na IMDb. yun. Nakalagay dito. You know? Actually, inano ko pa nga parang nirephrase ko ng konti kasi nakalagay dito, the story of mixed martial arts and UFC champion, Mark Kerr. Very straightforward. Yun na yung synopsis niya? Yun na. Oo. Okay. Very Sobrang, on point. oo. Very Walang introvert. Yes. Very Mark Kerr, Oo. actually. True. Yeah. True. Totoo naman. Sige. Oo. I mean, nakakatuwa kasi this is, I think, the first foray ulit ni Dwayne Johnson into doing serious stuff. Kasi Na hindi blockbuster. Hindi blockbuster. Kasi parang meron naman siyang ginawa noon na quote-unquote serious. Ano? Yung, alam niyo ba yung Southland Tales? Yun yung attempt niya at serious, pero ang ending niya sobrang yung batshit crazy na sine. Pero okay. parang, ano pa rin siya na, actor. Meron pala siyang ganong face. May ganun. Tapos yung ano din, yung, ano to? Scorpion. Hindi ko sure. Hindi. Yung ano to, yung may movie siya na ano yung, anong tag dito, yung, parang umuwi siya sa ano niya, sa kanyang small town. Tapos parang siya yung police doon na, nilinis niya yung, wait, pull up ko lang yung pangalan police. Or parang ano lang, parang na nakita niya na may mga hoodlum sa kanyang ano, sa kanyang
lugar. Oo. Hometown. Yes. Sige, habang hinahanap mo yan, Ah. bilang as a smasher. Wow, Yes. Resident Smasher. Wow. Smasher. Ayan. Si Smash muna yung tanongin natin. Yes. Smash, what did you think of the smashing machine? Okay. So, kung sa rating ko, 3.5 siya. So, ano siya? Smash hit naman. Okay. Okay, smash hit naman. Although, medyo nasa lower end siya nung rating ko ng smash hit ha. Kasi, ang galing ni Dwayne Johnson. No doubt. As in, no doubt. Ang problema ko lang talaga dun sa movie is more on the direction talaga. Oh. Yeah, talaga? I know, right? And in terms of the acting department, oh my gosh, sana hindi to spoiler. May isang particular scene si Emily Blunt na, ano to? Oo, alam ko Oscar, yan. ano to? Oscar Oscar reel. clip, oo, Tama. ganon, di ba? Like, in retrospect, alam ko direction ng issue ko, di ba? Pero yung particular na shot na yon, parang feeling ko it saved every flaw that I think about it. About the movie. So, yung particular na eksena na yon, siya yung that one scene that saved all your tawag dito, critic of the movie. Shortcoming ng Nitpicks. sinabasa. Yes, yung mo, shortcoming, yung nitpicks mo of the movie. Yeah, yun yung saving grace niya. Yun. Actually, hindi nga saving grace. Talagang ano talaga siya. Silver lining talaga siya. Sige, ito, question. Sabi mo yung direction siya. Yung mahina doon sa movie para sa'yo. Hindi ko sabihin historically speaking, kasi may mga, ano naman siya, may mga ups and downs naman ng bawat creative, bawat director. Pero mostly nagli-lean towards above average naman ng esteem ng nating mga mahilig sa sine, critics, etc. Kay Benny Safdie. Yun. Especially since siya din yung nag-direct ng Uncut Gems. Kasama yung kapatid Did you niya. like that? Did you like Uncut Gems? Yeah, oo. Yun. Oo naman. Sige. What was yung shortcoming ni Benny as a director for you dito sa Smashing Machine compared to something as great, if I may dare say so myself, as Uncut Gems? Okay. Kasi, pinag-usapan na, pwede ba tayo mag-shoutout ng fellow Sinihan Buddies? Oo naman. Yeah. Oo. Sinihan Shoutout, Cholo of, CBO channel. CBO box Cholo office. box office. Oh, Cholo box office. And si Ray. Yes. Di ba? Si Night Night of of Fun. Fun, Yeah. yeah. So, kasi pinag-usapan namin, sabi ko kay Cholo, maganda kasi yung screenplay niya for me. I agree. I definitely Maganda agree. yung screenplay niya talaga kasi maganda yung message niya eh. And, ang maganda kasi dito sa Smashing Machine, hindi niya finocus dun sa pagiging bida nung bida. Tama ba ako ng term? Like, ano siya eh, parang, di ba, overly used na nga natin yung term na dinidehumanize. Yeah. Di ba? Or like, parang didehumanize, hinumanize pala, sorry. Parang nagiging humanize, diba? Ito, parang yun siya. Parang ito talaga epitome of humanization of a particular character. Kasi, hindi siya bida-bida, pero siya yung bida. Tama ba? Tama ba kung yun siya Marami akong kilalang hindi bida pero bida-bida. Oo, di ba? Oo. Papa nga, in-name drop ko na ba? Pwede naman ako mag-name drop kasi guest lang naman ako. Charot. Wow, joke lang po. Pero yun. Kasi siya, because it's written and directed by the same person. Yun nga, di ba, parang pinag-uusapan na nga natin yung marami kasing Filipino directors na gano'n. Oh my gosh! Oh, ito na. Ito na. Name drop. Hot take zone. Yun yung challenge kasi pag writer ka na, director ka pa ng pelikula. So feeling ko, na-overlook ni Direk yung direction kasi sobrang ganda ng screenplay niya. Ngayon, feeling ko lang, yung message niya, hindi na pagtagpi-tagpi ng maayos. So may editing issues din ako sa kanya. Kasi, siya din yung editor. Yes, yun nga eh. Siya rin ang editor eh. Very so ano to, Sean Filipino, Baker. Ganon. Alam mo, may theory ako na hindi eme lang na editor si Sean Baker doon sa ano. Anora? Oo. Feeling ko for the merit lang na para lang madagdagan siya ng Oscars. Pero hindi talaga siya, you think? Feeling ko lang. Bakit? Meron na ba siyang ibang Sige, inedit? napanood mo ba yung mga iba ni Sean Baker? Hindi. Hindi din ba? Oo, pero parang feeling ko lang. Oo. Parang gut feeling lang. As someone na maraming napanood na pelikula, feeling ko writer and director lang siya.
So, Pero vanity credit lang yun. Oo, parang vanity credit. Oh, Sean Baker daw. Oo, oh. Sean Ano siya? Baker. Siya Did yung, you edit it or not? Oo. Ano siya yung oo. Ricky Lee credit? So if you're... Pew, 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 pew. So, Sean Baker, if you're available, the Cinegeeks hub is open for Yeah, you. you can get in touch with us. Oo, ganon. Sean Baker, if you're available, we're not available. Pero yun siya. Kasi maganda talaga yung message niya. Kasi kakaiba. Kasi nga, yung story niya, hindi siya nag-surround actually dun sa thought of winning. But in dealing with, tawag dito, yung pagkakadapa mo sa buhay. Yes. So, yun siya. Sobrang refreshing niya for a sports drama. Yes. Kasi this is, I mean, It's a this is sports considered biopic. sports biopic, di ba? And it usually focuses on failure first and then victory. Di ba? Yung parang hero's journey. Pero this time, mas nag-focus siya actually dun sa realities of being an athlete. It's not a climb up a mountain. Yes. It's really a roller coaster ride. O, di ba? Sobrang drama, sobrang deep. Nakakatuwa kasi nare-remind ako niya. I mean, of course, very, very different like elements in the story itself. Pero meron tayong isang napanood recently na ganitong sine din. One of my favorite films this year too. Yung Journeyman ni Christian Paulo Lat starring JC Santos that came out during yung Pure Gold Cine Panalo. Doon din sa movie na yon, tama yung sinabi mo na Ange, na yung it's not about the victory. Hindi siya yung parang Rocky template na parang underdog tapos ang ending ng scene. Although the Rocky one, hindi naman siya nanalo ng championship. True. Yeah. Pero he ends He up won winning the hearts of many. Yun. Yeah. Parang sa Journeyman, hindi din nga siya nanalo. Hindi din pa siya na-venerate. Hindi siya parang JC, hindi siya ginanon eh. Kasi ang ending ng Journeyman, in spoilers for a movie na lumabas since March, parang ang naging victory niya is na nakapag-network siya kay Jerry Peñalosa. Yes, oo. Tapos, na ano niya, yun. na-reclaim niya yung dignity niya as an athlete to Yes. not just be yung Yung- the one who takes the fall all the Yun. time, Oo, di ba? oo, Yun yung yes, message oo. niya na masyado niyang dinidevalue yung sarili niya as kasi an athlete. puro na lang siya pabagsak lagi. Oo, kumita ng parang pera. gusto niya laging i-prop up yung iba para manalo. So, siya yung nagtitake ng role na maging loser for Yes. every, ano. So kaya dito, ako naman, I agree with you, Smash, that the script was fantastic. Talaga. And I really, really loved na it focused on how difficult it is. Hindi lang actually as an athlete, pero yung tipong as a human being. As a person. Yung as a person Yeah, going oo. about your everyday life na parang hindi lagi nasa tugatog ka Ka ng tagumpay. ng tagumpay Oo. or however you define yung victory or yung Or success. Oo. Yeah, thank you. Pero more siya na parang how do you deal with the moments when success feels so far away? Kasi yung pinaka nag-strike naman sa akin dito, I mean, Benny Safdie has his flowers na. Pero I would like to parang just parang give his flowers naman as an actor. Etong si Dwayne Johnson. Talagang sobrang cliche sabihin, pero napaka-revelatory ng performance niya. I'm not gonna say na it's talagang sobrang wow, oh my God, Dwayne is an actor. Kasi marami pa rin pwedeng mag-improve. And There's room for improvement Oo. talaga. Especially, we have to address the elephant in the room. So, this is my question to you both. sige. How do you feel about his prosthetics? Kasi yun yung pinaka-glaring eh. Yon. Sa akin, okay na sana eh. I mean, pwede mo nang parang hindi man perfect. Parang getting there. Parang 85%. Pasado talaga. Kumbaga sa grade sa school. Nakukulangan lang ako doon sa acting niya sa mata. Because of, and you pointed it out, that it's the prosthetics that was working against him, emoting with his eyes. Kasi yung the physicality of the role, yung tipong he's trying to fight against his own strength. Especially dun sa mga times na parang, may ramdam mo nang gusto niyang sapakin si Emily Blunt. Yes. Pero kitang-kita mo talaga na parang yung pagtitimpi. Oo. Ganon. Pero, kung nakikita ko lang sana pa, yung timpi sa mata pa niya. Hindi, natatakpan eh. Ikaw, anong sa tingin mo dun sa prosthetic? Do you think
that was detrimental or did it affect or nakatulong pa dahil nga parang nawala yung sheen Wala of yung being face of Dwayne. Dwayne Johnson? Ako, ano siya, medyo detrimental siya. Ako naman, ang issue ko dun sa prosthetics, consistency. 'Di ba? Kung mapapansin mo, parang ang beauty kasi ng prosthetics is dapat consistent siya. I mean, yes, of course, mag-iiba siya in a way kasi syempre nabubugbog siya, 'di ba? So medyo tumatanda din. oo, tumatanda, yeah. Pero dapat merong some form of development talaga na it makes sense. Pero dito, kung talagang nanamnamin mo yung itsura niya sa una, and then sa gitna, and then sa huli, parang wait lang. Parang halata siya na magkakaiba talaga siyang eksena. Diba? Oo Mapapansin nga. mo? So, continuity. Continuity talaga. I mean, yes, meron talagang nagbabago kasi syempre, di ba, may passing of time. Kasi it started 1998 ba? If I can remember it right. Yata. Oo, 1997. Parang 94, yung video sa simula. Oo. Ano niya, Pero yung pinaka-plot 1997, di ba? 7 to 2000. Oo. So, okay lang yun na, syempre may passing of time. Pero siguro lang, for me, dapat yung structure nung prosthetics niya, mas dapat consistent para sana yung delivery din of the acting, consistent din. Kasi, dito kay Dwayne Johnson, yes, magaling talaga siya dito. Kaya lang, may mga certain parts na nahihila siya pababa because of it and it's very obvious. Pero pag highlight naman, like magaling, sobrang galing naman. Eh, pag ganun kasi yung nangyayari sa acting, hindi siya masyadong nagbe-blend in into the direction, editing, and the screenplay. Alam mo, napansin ko yan, yung consistency sa prosthetics. Kasi may mga eksena na cauliflower ear siya. Tapos merong mga eksena later on, parang later middle na in the film, na parang wala yung cauliflower ear. Oo. So, na walang explanation bakit nawala. Hindi ko alam kung nag-heal ba dahil ba nagpahinga siya. Diba? Oo, yun yung mga Pero ganon. I don't think cauliflower ear heals. No, it doesn't. Oo, Especially yun kung nga. ganun kabugbog yung mga UFC fighters. Hindi na ano yun, di ba? Irreversible yun. So, yun nga, alam ko din yun. So, parang sabi ko, paano kaya na-reverse yung cauliflower ear niya? Yun. Pero ang maano ko lang dito ay that's one thing I guess that we can all agree on. Parang it could have been, well, at least for Dwayne's standards natin sa kanya as an actor, it could have been a transcendent performance talaga. It's just really the prosthetics that, parang take it down a notch. Ang gusto ko lang talagang ako to, as a wrestling fan. Yan. Ikaw, as a Since- wrestling fan. Binanggit ko to sa'yo Nasabi ko, wait lang, parang yun kasi yung problema pag ganito, yung mga niche-based na mga movies na, paano yung fan? At ito nga yung nakakatuwa dun kasi, I mean, we have to take this back to the start. You know that, the wrestlers, WWE, mga ganon, they are basically actors/stunt people. Talaga. Yeah. Kasi maliban dun sa in-ring action nila, they're also, asked to act. Kasi may storyline na sinusundan yung mga, ano nila yung mga kwento nila, kumbaga. This is different from being scripted, ha? Yun pa, yung may element of being scripted sometimes yung wrestling, pero there are some of them na talagang sobrang transcendent din yung work nila within wrestling. And Dwayne Johnson, of course, The Rock, isa siya dun sa mga talagang sobrang, nung wrestler pa lang siya, kitang-kita na he has it. Na parang every time, you'd watch him do his work, parang it was just a matter of time until Hollywood came knocking. Yes. And nakakatawa kasi ang entrada ng sobrang daming tao, and rightfully so naman, was the Scorpion King. Na yun yung unang acting role niya, sine. Wala pa nga siya masyadong linya doon. Oo, puro lang siya grunt and puro nag-make action. face lang siya sa camera doon. Pero what people don't really see, and I'm so glad na parang, we have YouTube access to yung old stuff niya from like the late 90s, is makikita mo yung talagang he can act. Ang nangyayari lang talaga was, he was pigeonholed into parang a mold or a stereotype na yung parang siyang Sylvester Stallone. Parang yung kung sino sila Stallone, sila Schwarzenegger nung early to mid 90s na action star talaga. Textbook action star talaga. True. Kaya ang nangyari tuloy nung siya na yung namamayagpag as this parang Arnold/Sylvester Stallone type of action star,
may mga sumunod din sa kanya kasi hindi din naman siya hindi din naman lang siya yung the first and he certainly will not be the last. Sumunod din si Batista. Si Dave Bautista. And then si John Cena. Yeah. Of course, John Cena din kasi yung film niya. Pero ako, mas natutuwa ako ngayon kasi before this, I would consider Batista as the better actor. Sa kanilang dalawa. I mean, John is even actually better than him. Kasi at least John... Better than Batista Dwayne. or Dwayne? Better than Dwayne. Si John as an actor. Kasi at least John has levels. Especially sa pinapakita kasi kaya niya ano yung sa akin na? Trainwreck ba yun? Yung kay Amy Schumer? Nando ba siya? Siya yung boyfriend ni siya yung ex ni Amy Schumer doon. Ayaw nga, shit, ang tagal na kasi nun eh. Yun. Na parang sobrang surprise nun. Kasi parang ang alam ko kay John Cena na parang, okay, ganyan. Yung character niya sa wrestling. Pero, kaya niyang umarte. May acting range. May acting range siya. And then, si Batista, of course, nung Guardians of the Galaxy. Pero, parang, pero yung nakatakabin. Later na yun eh. Pero may pwede pa sana siyang maging pigeonhole into parang maging Drax. Pero bigla siyang nanggulat na gumawa siya nung Blade Runner 2049. Although sobrang liit lang yung role niya doon, pero parang mas may gravitas pa si Batista kaysa kay Dwayne at saka kay John. Kaya ngayon na parang it's so vindicating as a wrestling fan seeing him finally live up to his potential as an actor na parang Brad, andyan lang pala yan. Andyan lang sa loob mo pala yun. Okay. Na parang kaya mo pala. You've been making all of this. Of course, blockbusters kasi yun yung parang chichirya na scene eh. Pero ngayon na, okay, kaya mo palang gumawa ng talagang yung pang... prestige cinema. Pang malakasan. Absolute cinema. Yun. Yung talagang, that movie that will define him as an actor. Yes. Not as the wrestler. Yes, talaga. Yeah. Talaga ba? Ito, sa tingin nyo? Kasi ito, pinag-usapan namin to right after watching eh. Since marami nga tayong mga wrestler turned actor, parang do you think if a different wrestler / actor were to portray this role, the role of Mark Kerr, sinong mas makakapagbigay ng justice? Kasi, ayun eh, in-address mo na kung sino yung pinaka direct comparison eh. Or direct alternate, kumbaga, kay Dwayne Johnson. And since si Batista nga is the better dramatic actor, do you think, ikaw? Feeling ko mas baka, kung ang titingnan natin yung trope ng story talaga mismo, mas magme-make sense kung ang gagamitin talaga yun, no? Kung ang kinast nila ay si Batista. Kasi Asian. So very kumbaga may hugot yung storyline niya, ganyan, tapos playing that character. So feeling ko mas heavy kung I mean wala rin namang issue kung si John Cena. Pero siguro kung John Cena versus Batista. Parang si John kasi sobrang mas comedy yung forte niya kasi. Yun rin. Yun So medyo Batista rin ako talaga. Pero, ang question ko is, kung si Batista, do you think it will still work if may prosthetic siya? Kasi dramatic actor nga siya, so mata-mata acting. Paano kapag naka-prosthetic? Pero ito, di ba, minor spoilers. Spoiler. Lumabas si Mark Kerr sa dulo. Nitong movie na to, ng Smashing Machine. Mas kamukha ba niya si Batista para sa'yo? May angulo siyang mas kamukha niya si Batista. Diba? Yun din sabi namin. Oo. Pero yun nga yun eh. Kasi in terms of prosthetics, may mas experience kasi si Dave Bautista sa prosthetics. Because of Drax. Yes, diba? exactly. So baka mas kaya niya. I mean, in terms of experience lang, to ang pag-uusapan. Tama. Pero sobrang extensive kasi nitong prosthetic na to. Yung kay Drax kasi, mas more parang body paint, tattoo, and parang mga yung mga ridges doon sa ridge. face niya and sa body niya eh. Pero ito kasi talagang iniba yung ilong, iniba yung mata. Pero ito we've been shitting on the prosthetics. And in my opinion, rightfully so. Kasi talagang medyo nag-pull back siya ng konti dun sa the depth that Dwayne's performance could have, transcended the screen. Pero, parang bilang devil's advocate naman din doon, ako, na-appreciate ko din somewhat yung prosthetic niya kasi talagang hindi ko nakikita si Dwayne. Yeah. Yun naman yung naging advantage niya. Yun kasi talagang parang he's so recognizable. He's one of the biggest movie stars in the world. Na talagang parang if you watch a movie like let's say yung Jumanji,
unfortunately, Jumanji is no different than Fast Five and it's no different than Black Adam. Kasi you see his face. Yeah. Na parang, And iisa lang din yung archetype ng mga characters na pinoportray niya. Exactly. Yun. Yeah. Exactly the same mold. Oo. So wala kang makitang range. True. Kaya dito, na parang, I appreciated it, na parang, first scene pa lang. Of course, the physicality. You've been watching his work for so long, especially ako as a wrestling fan, alam ko na kung paano yung gait, yung talagang hukot ng katawan niya. Alam kong Dwayne yan. Pero yung, kumbaga sa muka, na parang, okay, I'm watching somebody else. And I appreciate na parang, yun na nga, yun yung sigurong parang what they were going for instead of giving him emotional range with his prosthetics. Na talagang they wanted to bury Dwayne Johnson under the makeup. Parang si Charlize Theron sa Monster. Sa Monster, yun. So, same. Then, yun, let's go there. Let's go there. Okay. Ano ang ating prognostication for this film? Ano ang mga ating prognosticator. Ano yung sorry, paki-explain. Kasi yung ano ating hula or ating prediction? Ano ang ating crystal educated ball? academic. Sa Oscars ba to? Sa Oscars na. Okay. Sige, so we'll just focus on, yung major. Okay. Unless, of course, Yung pinaka-obvious, best actor. But again, unless it's part of, the essence of the film, which is yung hairstyling, makeup. Yes, that. May laban ba to? Screenplay as well. Sige, let's start with makeup. Kasi yun yung parang medyo subcategory siya. May laban to? Nandun siya. Okay. Hair and makeup, Hair and makeup. then sound. Yes. Yun. Actually, sinasabi ko nga din kanina na parang sobrang hypnotic nung scoring niya. Sabi ko, napaka-psychedelic na sobrang hypnotic niya. To the point na parang surreal, parang no? Scoring pala, hindi sound. Magkaibang categories pala yun. So, scoring is yung music. Best original score. And original score. parang signature yun ng mga Safdie brothers. Kasi ganun din sa Uncut Gems. The music plays such a very integral part. Tsaka distinctive siya dun sa pelikulang to. Oo nga. I mean, it's not the same. Oo, diba? So, I love na sobrang it's a mix of yung parang EDM beat that we're used to the Safdie soundtrack. Yes. Pero yung kumuha sila nito, ito si Nala Cinefro. Siya yung scorer nung and she's just 28 years old. My God. Gagaling ng mga bata ngayon. Experimental jazz musician. Ooh. Belgian. Based in London. Nice. Kaya ang gusto ko yung dun sa kasi di ba pag nanonood tayo ng sports movie, especially boxing, let's say, sabihin natin yung Real Steel. Di ba pag yung naglalaban yung mga robot na parang nagsiswell yung tugtog, or sa Rocky yung Gonna Fly Now na parang yung talagang emotionally stirring siya. Pero grabe yung naging choice nila dito to play jazz during the fights. Oo. That like, was a very choice. napaka-unorthodox, Yun, no? oo. Na parang, hindi siya usual. So, parang, in that regard, kasi feeling ko screenplay kasi yun. Yan. Yung gano'n na. Kaya magaling yung screenplay kasi hindi siya takot to experiment. And yung mga experiments na ginawa niya, may ibang hindi nag-work. Pero most of the time, the experiments worked in favor of the movie. Kasi yung feeling that I got watching the fights, kasi when we watch, sports movies, boxing movies, medyo nagano ako kanina na parang, halimbawa, Rocky. Or Real Steel yun. Real Steel yung magiging ko dito. Parang controller, baseline. Pag nagsusuntukan yung mga robot, parang pati ako, parang, oh yeah, ganun. Yung parang, parang nanonood ng laban ni Pacquiao. Pero yung kanina, habang nanonood tayo ng laban ni Mark Kerr, hindi ako yung parang yung, yan, sige, hindi ako nagaganon eh. And it has to do also with the music. Na parang, I'm more focused on his headspace. Yung emotional. Yung emotion of what's happening. Kasi yung tama nga yan, ganun na yung unorthodox na choice to focus on parang accentuating his emotion, his mental health, and his headspace through the music. So, score, in agreement. Next category. Based on a book siya. So, adapted. So, adapted screenplay. Pero dito kasi sa mga awards apps, siya, under original screenplay siya. Oh! Bakit? I don't know. Yun ang di ko alam. Kung merong original source.
Dapat adapted siya, di ba? Yeah, pero Baka maging ano na naman yan, category fraud. I don't know. Pero wala siya sa conversation ng screenplay. Okay. Talaga Pero ba? nagandahan ka lang sa screenplay. Nagandahan ako sa screenplay, pero wala siya sa... Actually, hindi ko nga rin siya nakikinig for screenplay. Kasi nga, because of the Dwayne Johnson performance, mas acting-driven yung yung conversation niya sa mga Oscar pundits. So, Emily Blunt, actually, yun na yung next category ba? Acting, Sige, diba? sige. let's go to Cinematography kasi hindi eh. Kasi sobrang lakas ng mga kalaban niya. So, Sinners, obviously, One Battle After Another, Wicked. So, wala siya sa conversation ng cinematography. Malayo. So, actually, sound din. Sound score and then hair makeup. Tapos, supporting actress kasi yes, oo. before Smashing Machine, wala sa conversation si Emily Blunt sa top 5. Ngayon, siguro, I'm crediting this to recency bias. Kaya pumasok sa top 5 si Emily Blunt. Nasa 5 siya ngayon for supporting actress. Oh. And then si Dwayne Johnson, wala rin siya sa top 5. He's currently 4. Actually, Sa Best Actor, 4. Sabi mo wala sa top 5? Wala dati. Before so recency bias. So, Okay, nasa okay, 4th okay. place ngayon si Dwayne Johnson. Oh. Yun. Okay. Tapos, director wala. Wala si director. Tsaka picture wala. So, sa Gold yun. Derby ka di ba nakatingin? Gold Derby yung pinaka-base ko. Pero kasi, before this episode, nanood ako ng mga kasi. Lagi naman ako nanood kasi ng mga predictions ng mga content Kaya ito talaga creators yung sa ating YouTube. Oscar Prognosticator. expert. So, parang ina-average ko siya, ito ba, ganyan. So, hindi lang siya sa Gold Derby. Tsaka, to be fair sa Gold Derby, hindi naman kasi to experts lang. Halo siya ng mga fans na expert dun sa Gold Derby. And then the experts and then the, tawag dito, yung mga, film professionals talaga. Yes. Yun. Okay. So, of course, kasi sila yung anchor nung scene. Kumbaga, Emily, Best Supporting Actress, Dwayne, Best Actor. Do you think may laban sila to win it or getting a nomination is the win Yeah, getting nomination is a win. for them? Definitely. Tsaka A24 din naman to eh. So, magiging din siya, contender kahit papano because kahit of the papaano. studio. Oo. That's true. Hindi man sa... Go. So, no, please. Hindi continue. man sa Oscar sa ibang category. Ibang, Like Critics' Choice, Critics' ganon. Choice. Yeah, pwede. Kasi I'm looking at Gold Derby right now. Ang top 5 for Best Actor is Timothée Chalamet for Yeah. Marty Supreme. Hindi ko alam kung bakit sobrang lakas ng scene Yeah. niya. Hindi pa naman lumalabas ata. Yeah. Pero ito, Leo, which we'll talk about yeah. soon. Spoiler alert. And then si Jeremy Allen White, Yeah. yung Springsteen, which is dadalahin ng 20th Century Studios dito. Yay! So, we're gonna be seeing that this year. Yes. Oo. And then Later si this year. Dwayne, Smashing. And then ang pumasok siya fifth, sa 5, siya ang top 4. 4. And then ang next is si Michael B. Jordan for Sinners. Sinners, yeah, deserve. Yan. Which, kakapasok lang niya. Sino ang kanyang na? So, wala siyang recency bias. Wala siyang recency bias. Kakapasok lang ni Michael B. Jordan. Siguro after lumabas nung One Battle After Another, biglang pumasok yung conversation with Michael B. Shucks. Jordan. Alam mo, ang sarap balikan na itong conversation na to. Siguro let's go back mga January. Kasi ang dami pa nating inaabangan na lalabas soon. Like, meron pang yung No Other Choice. Yun. Yes. With all of its controversy with its creatives, And the Writers Guild. Director's Guild, Writers Guild, malakas pa rin siya. Yes. Oo naman. Meron pang lalabas na J. Kelly sa Netflix na may buzz din siya. Hindi lang para kay George Clooney, pero para kay Adam Sandler din. Yes. Yun. Pero, sige, let's just wrap up The Smashing Machine before we Okay. move on to our next film. Any final thoughts? And nabigyan mo niya rating mo kanina, di ba? It was 3.5. Yeah. Any final Final thoughts thoughts. for Ano lang, siguro, alam nyo ba yung no-lose clause ni Dwayne Johnson? Yes. Yeah. Yung hindi siya pwedeng matalo sa film. Kaya ganun ka... Very FPJ, Yes. Kaya ganun ka Oo, kaumi very yung mga FPJ. fights nila sa Fast and Furious. Bawal mamatay, mga Or, ganon. yeah, yun. Hindi siya pwedeng matalbugan ni Vin Diesel. Oo. Yan. So, for me, yun yung biggest factor kung bakit this film particularly works for Dwayne Johnson. Yes. Kasi nilet go niya yung clause na yun. Yes. That's it. Masabi ko lang. Interesting. Alam mo, masabi ko lang din. Kasi, I mean, it's not a secret. Ako, nakafollow ako sa Instagram ni The Rock. Maya makita mo, yung mga cheat meal niya o yung mga workout routine niya, parang no human being alive gets that kind of physique without any help.
And we've been seeing help, quote-unquote help. And for this press tour of The Smashing Machine, bigla natin nakita biglang, shook, si Rock naging Pebble. Biglang talagang... parang si Batista din, no? Sobrang laki nung pinayat niya, Pinayat no? niya talaga. Ako, I would like to think na parang his experience in this film also parang touched a nerve sa kanya as a person. Naging wake-up call Naging niya. wake-up call din niya. Kasi grabe yung effect nung help, quote-unquote, kay Mark, yung character. So parang ngayon na I'm happy. Sana hindi lang siya para for marketing push or yung parang Oscar push nila. Yeah. Na sana talagang makita niya na, hey, Dwayne, you don't you're need enough. to do it anymore. You don't need to do that. Oh, you're already the Rock. Yeah. Yon. And ako, I really like this movie a lot. Ito yung parang masasabi kong parang holdovers nitong season na to for me. Hindi siya sobrang flashy. Hindi siya sobrang talagang floored ka after you watch it. Pero it speaks to your humanity as parang as a guy. Na parang I look at it na yung it's not about the winning. Sometimes being a good person is already a the win. good enough win. Kasi yun na nga, ang daming beses niya parang gusto niyang pagbuhatan ng kamay si Emily Blunt. And yet, hindi niya ginawa yon. Never niyang dinemonize yung kanyang partner. Especially in the moments na parang obvious na yung toxicity between them. Kaya hindi naman na parang, dahil kay girl. Hindi, pareha silang complicit dun eh. Pero never niyang tinignan na parang anything but a partner. Yung partner niya, hindi niya tinignan na parang, ikaw kasi yun yung dahilan kung ba't ganyan eh. Even dun sa yung Oscar reel nila. Nung yung moment na yun na parang never kong nadinig, unless I'm remembering it incorrectly, na parang sinisi niya for all his, yung kanyang parang ups and downs. Yung character ni Emily Blunt. Yeah. And parang dun yung take away ko na parang, okay. Parang, it's life affirming. Especially if you choose against, go against the tide na parang everyday you're told na parang, sige, just do what is best for you. Pero minsan, what's best for you isn't parang equal to being a good person. And I love na yun yung message ng movie na to. Ikaw, Angela. Ako naman, life-affirming din siya, yes, pero in a different way. Parang for me, a hero's journey doesn't always end in you being on top. Kumbaga parang winning in life is just, being alive. And yung story niya ended like that. He didn't win anything na sobrang substantial. Actually, sinabi din naman, biographical naman to. So, nasa Wikipedia naman yung life story ni Mark Kerr na he also retired shortly after. Hindi na rin siya nagtagal. Pero, alam mo yon, parang winning is really just being healthy, parang redeeming your self-worth and not defining your worth dun sa wins mo or dun sa mga victories mo in life. It's just really, being one with yourself, having good mental health, and also just, being healthy, being alive. Yun lang yung win. Ang ganda niya, and napaka-refreshing niya kasi usually yung mga ganito na mga kwento ng mga wrestler, most of the time, if not always, cautionary tale palagi. Di ba lagi na lang silang kawawa, lagi silang namamatay, di ba? Lagi silang may sakit, lagi silang nag-end up na kung hindi sila drug addicted, sobrang brain damage and bugbog na yung katawan nila irreversibly. And this time, parang nagkaroon siya ng opportunity to, get a hold of that. Yes. And really choose himself. And that's his win. Ayun lang. And yung mga side characters kasi dito, hindi sila plot devices lang. Yes. Talagang malalim yung pinaghuhugutan ng mga characters and yung connection ng mga characters na yun kay kay Mark Kerr, yung character. And yun nga, yung living life, ako naman, living life outside of victories. Yun yung key takeaway ko sa kanya. Kasi may moment dito na talagang in-explain niya yung parang what it feels like to fight. Kasi sinabi niya parang orgasmic daw. And then the movie proceeds to destroy that notion in every possible way for the next hour and 30 minutes. Romanticize niya. Sobrang deconstructed, diba? Even yung plot points na napaka-deconstructed. Anyway, so... Anong rating natin dyan? Ako, I'm gonna give it a solid A.
Solid A. Oo. Yeah, for the very unconventional Dwayne Johnson that we saw. Yes. Yeah, it Galing na deserves script. credit. Oo. Hindi pala book siya based. It's based on a documentary that aired on HBO. So I guess that's the fine line that they're straddling, kaya original screenplay siya. Kasi parang technically, gumawa si Benny ng script base sa buhay ni Mark. So, fictionalized biopic? I would like, ayaw ko sabihin fictionalized kasi sobrang, I mean, ang dami ditong sobrang warts and all. Na meron lang creative liberties, Oo. yes. Pero yung parang dahil may lumabas ng documentary, hindi siya adapted doon. Parang pwede sabihin inspired by. Kaya original screenplay So, pa may rin siya. loophole. May loophole. So, tayo. category fraud! Anong rating niyo ulit? Anong letter? Pew, pew, pew. A. Okay. Solid Sa akin, ang A. counterpart niya is B+. Okay. Okay. Mm. Yeah. Okay. No worries. So, yan. yeah, that's it. So, that's it for The Smashing Machine. Yeah. Okay, so let's move on to the next film in this episode, and that's One Battle After Another. When their evil enemy resurfaces after 16 years, a group of ex-revolutionaries reunite to rescue the daughter of one of their own. Yun. Okay, so, huwag na natin patagalin pa. Smash, what did you think of One Battle After Another? Definitely one of the best films, if not the best films of 2025. Talaga, mas maganda pa sa Sinners? Yes. Talaga? Yes. That's a hot Ano bang top 1 mo before One Battle? Before One Battle, ano nga ba ang top ko? The Long Walk kasi yung bias ko eh. Talaga ba? Oo. Nasa pa ni Oscar Sinners ang, conversation ba siya? Wala. Pero for some sa akin to ha. Nag-latch on ka lang. Oo, nag-latch on. Pero kung best, kasi ang 5 stars ko so far, ito, tsaka Long Walk. Mm-hmm. Yeah, yun. Para sa mga walker. Walker? Mga pa-walk. Tsaka weapons pala, sorry. Weapons. Ay, nawala ka. Nawala ako. Yun, Ayan. okay. Weapons. Sorry. Sige. Yun yung top 3 ko na 5 stars eh. So, Long Walk, Oba, Weapons. Obaa. Hindi nag-5 stars si Sinners sa'yo? Hindi. Anong rating mo kay Sinners? 4.5. Ooh! Saan siya nagkulang? Saan siya nagkulang sa'yo? Nagkulang ang Sinners sa akin, execution. Talaga? Wait, saan banda dun? Compared sa One Battle Tsaka screenplay. Mas gusto ko screenplay ng One Battle After Another. Sige. Sige, let's go back to Obaa. One Battle After Balik tayo ng Another. Obaa. Sige. Bakit siya yung best film of 2025 for you? Kasi, di ba nga, nabanggit ko na to sa conversations natin outside of this episode na ang best picture kasi for me, ang magandang picture, pag nagbe-blend well together yung mga elements. Okay. Despite those flaws. Okay. Kahit may mga flaw yung kada department, pero pag nagbe-blend well sila together, it makes sense together intactly. And tawag dito, cohesively as a material. Okay. Kaya if you're talking about a best picture, One Battle After Another to. Yes, marami tayong pwedeng masabing flaws about this movie. Okay. And madidiscuss naman natin dito, di ba? So yun, ako, it blends well together into a cohesive material. Kaya siya maganda. Okay. Pero best picture or Oscar conversations aside muna, what did you think of the movie as it is? Unconventional kasi siya. Ano siya talaga siya? It lived up to its title. Diba? It's One Battle After Another. Kasi, hindi siya nauubusan ng fuel. Para siyang roller coaster. Bumababa lang ng onte, pero dire-diretso siya. Una, hindi ko naramdaman yung running time niya. Tapos yun nga, One Battle After Another. So parang, one problem leads to another without it being exhausting. Kasi may mga ganung pelikula na dire-diretsong action, baril, pero nakakapagod siya, nakakahingal. Ikaw mismo yung parang, wait lang parang dapat binayaran ako ng talent fee dito. Pero dito sa One Battle After Another, talaga siya? Anong movie ang Alin? pinagod ka? Pinagod ka? London Has Fallen. Yung mga ganyan, di ba? Yung mga ganyang pelikula. Klase, Oo, tsaka Wait lang, Expendables. pwedeng papahinga. Oo, pwedeng wait lang. Ikalma mo Gerald Butler, mga ganon. So, itong One Battle After Another, hindi siya pilit na, next scene na, or next frame na, or next character na.
ano siya it flows smoothly and direction yun eh. Direction and editing yun. Tapos, yung screenplay niya, pag pinakinggan mo siyang maigi, it's very modern. Hindi siya yung parang, hindi ka ma-off dun sa mga linya. I mean, yes, may mga characters na parang, wait, parang over the top yung ano nila, yung reaction sa ganito, or ganyan, especially kay Sean Penn. Diba? Oo, may mga ganun siya eh, pero kasi feeling ko, dinagdag talaga sa quirk ng character niya yun kasi nga because of his stance. Diba? Alam mo, may nabasa ako somewhere sa Reddit na parang ang sinabi niya na sobra sigurong suklam na suklam si PTA at saka si Sean Penn dun sa ganung klaseng tao to make their characterization of Lockjaw, yung character ni Sean Penn, that absolutely vile. Sobrang caricature no? Caricature. Pero yun na nga nakakatawa siya kasi it's both caricaturish and also very real. Kasi especially sa political climate ng Amerika ngayon, ang daming mga ganong klaseng men na sobrang na sobrang sad, sobrang confused. Yeah. Pero at the same time, sobrang testosterone fueled yung rage nila sa mundo na hindi mo maintindihan. Talaga. Kaya yun, ako sa akin, yung praise for Sean Penn, I absolutely agree 100%. Yun, for awards din siya. Yes. I want him to be nominated. Yes. Pero ang mas talagang nag-ano sa akin dito, nag-latch on talaga ako, mas si Benicio del Toro. Sobrang nakakatuwa kasi for one, I mean, nakakatuwa na makita na hindi kalaban si Del Toro. And two, hindi siya duplicitous na parang, saan ka ba talaga? Hindi natin alam kung saan yung allegiance niya. Pero dito talagang sobrang niyang, alam mo yung, siya na yung tipo ng tao ngayon na hindi mo ini-expect na magiging kakampi mo. And that's the sad reality of our world right now na parang we prejudge people like, character ni Benicio del Toro. I guess, meta-commentary din siya na parang yung, na kaya din si Benicio yung kinas niya kasi parang you're going to go into the film with an air of suspicion right away. Especially to, in their case, sa States, yung parang yung mga Latino. Na parang pag Latino actor, especially Del Toro, parang, suspicious agad yan. Pero dito talagang sobrang niyang steadfast good. Sobrang niyang lawful good. Tama? And he holds his own chaotic power. Chaotic good Chaotic siya. good din pala siya. Yun, chaotic good. Sorry, yun. Yeah. Yun. He holds his own power. Yes. Dito. Yung parang, yes, side character ako, pero I am my own character of my own story. True. Kahit side character lang ako ng storya ng iba. Yes. Sobrang scene stealer niya kasi. Oo. Alam mo siya yung pinaka-favorite kong quirky character. Even more so than Sean Penn. Although, Sean Penn is up there. Sa lakad niya pa lang. Para siyang Kingfisher penguin. Kung maglakad na talagang boobs out eh. Pero hindi siya over the top, diba? Hindi. Si Benicio. Weird, diba? Oo. Diba? Kasi, ayun nga sanay na tayo na Benicio del Toro, siya din si Collector sa Guardians of the Galaxy. Yeah. So, he can do quirky. We know that. Pero ito, parang, alam mo siya lang yung parang eccentric, random person na pwede mong makasalubong. It's very every man's man, pero at the same time, hindi mo din alam kung ano yung tinatagong kulo niya. Yes. Tsaka ang ganda nung entrada ng characters niya. Like, alam ni PTE kung kailan siya papasok, kailan ilalabas. Yes. Ganon. Kaya hindi siya overexposed. Yes, You don't get tired of him. You always look forward to seeing him again or parang ano kayong sasabihin niyang next. Ganon. Sinong mas pinaka-nag-stand out sa'yo na character? Para sa akin, napaka-impressive ni Tiana Taylor. Sobrang niyang, especially, ang lagi niyang ka-eksena si Leonardo, it's very hard to outshine Leonardo. Of course. And she was able to do that. Pangalan niya? Si Perfidia Beverly Hills. Si Perfidia Beverly Hills. Alam mo yung sobrang niyang badass and parang she just exudes this energy whenever she's on screen na talagang parang she's a force. Na hindi... na parang everybody just reacts and adjusts to her. She's just that very powerful character na you don't need a lot of scenes with her to really parang believe her legend. Ganon. Para siyang siya yung parang kahit wala na siya dun sa kwento, nandun pa rin yung shadow niya. Yes. Nandun pa rin yung presence niya even when she's not on screen. So, ito, syempre, we know, whenever there's a Leo movie, okay,
hindi pwedeng i-deny na how does it rank with his great performances. Ikaw, Smash, how does this rank doon sa kanyang filmography? Is this his best, one of the best, o medyo mid? Ikaw? Ako, for me, one of the best to. Pero definitely, this is not his best. For me. Okay. What's his best for you? For me, Wolf of Wall Street. Yes, amen. Wolf of Wall Street. Pero one can argue Amen. that this is even better than The Revenant. Oo naman. Oh, see? Diba? diba? Violent reaction. Diba? Grabe. Oo naman. Oo. Yun, tsaka ang maganda kasi dito, naman sa character ni Leo dito, yes, siya ang bida dito. Pero, ano dito, paano ko ba i-explain to? Siya yung tipo ng bida dito na hindi niya kinakain yung screen. Yes. Nagbe-blend well siya with his co-actors. Yun nga yung nakakatuwa kay Leo eh. You would think na a superstar of his caliber would really, parang si Dwayne Johnson, di ba? Yung no-lose clause, di ba? Na kailangan ako ang bida ha, walang pwedeng kumabog sa akin. Pero Leo, sobrang generous niya. Especially kay Tiana. Kaya nga nag-shine si Tiana because of him. Alam mo, ito, masabi ko lang din, people hate this film of his. Ako, siguro dahil din dun sa headspace natin ng panahon na yon. The Beach ba yan? Hindi, I love this. Ay, hindi. Hindi, yung kasi bida siya doon. Talagang unquestioned eh. Ito yung sa akin, mas sobrang nagustuhan ko yung Don't Look Up. Okay din siya doon. Di ba siya yung scientist doon? Siya yung scientist doon. Na parang ensemble yun. Mas ensemble piece yun kaysa dito sa OBA. Kasi sa OBA, clear na bida siya eh. Talaga. Pero doon, kasama niya yun sila, Jennifer Lawrence, etc. Meryl Streep, yeah. Pero, I think doon na lumalabas yung sinasabi niyong dalawa na sobrang niyang generous with his spotlight. Not just in a meta sense, pero as an actor, na sobrang niyang generous in giving his co-stars space to really parang spread their wings. Pero feeling ko doon pa lang nagsimula yun eh. Kasi kung titignan mo yung mga ginawa niya before that, parang medyo, parang nakatuon pa sa kanya yung focus nung kwento. Kasi Wolf of Wall Street, I mean, of course, siya ang talagang unquestioned bida doon. Pero, Killers of the Flower Moon, bida siya doon, pero nagbigay na siya. Pero kasi elders niya yon, hindi naman, he's not in the position na magbigay. Actually, ang nagbigay sa kanya, sila De Niro. Sa Killers? Oo. Hindi naman siya yung kasi diba magiging generous. Parang minanipulate siya ni Robert De Niro. No. I'm just looking at it as parang yung as Leonardo DiCaprio, the actor. Leo. Okay. Leo, parang lead actor. Kasi yung sa Revenant, I mean, of course, 80% ng scene, obviously, siya lang doon. Oo. Tapos, There's Justice for the Bear. The Bear? Wolf of Wall Street, paatras. Before Revenant. Before siya nanalo ng Oscar niya. Puro talagang siya, bida siya. Kahit sa Inception. Yeah. Medyo siya pa rin yung focus. Pero parang after the Revenant, kasi nung Once Upon a Time in Hollywood siya, ang mas nag-shine doon, si Brad Pitt. Yes. Tapos, sa Don't Yung Look, mga Tarantino. yun. Actually. Category fraud nga rin yun eh. Anyway. Oo nga, diba? Go. Yung Supporting Once Upon a actor Time. kasi siya doon, pero lead actor din siya doon. Anyway, Si go. Brad For Pitt. me, si Brad Pitt. Okay, yun. Go. I agree with that. Oo. Pero yun na nga, yung Don't Look Up, talagang hindi niya hinag yung spotlight. Yeah. Killers of the Flower Moon, of course, he had to cede to De Niro. And dito, sa OBA, na siya yung poster child ng sine, and yet, hindi niya hinahag yung spotlight. And I guess that has to do with yung writing din ni PTA. Yes. Na, oo, siya yung bida. Pero, these characters are in orbit around each other, not in orbit around him. Yan. Kasi kahit masasabi mo, kapag kaka-extended niya yung anak niya, si Chase Infinity Pro Max. Which, diba? ang galing din niya dito. Ang galing din ni Chase Infinity. Kasi nga, I mean, Leonardo props her up. Diba? Hindi niya parang kinakabog or tinatalbogan. I don't think, parang makikita mo naman yun, especially dito sa mga bagong actors, younger actors. Makikita mo kung intimidated sila sa ka-eksena nila. And, I mean, naturally, kahit sino naman sigurong baguhan, kapag si Leonardo yung ka-eksena mo, talagang manliliit ka, diba? Yeah. Pero I don't think she felt that kasi it would show Even kay Sean Penn, dun sa character niya. Ay, shock spoiler ba yun? Hindi naman, no? Pero yeah, yun. Si Sean Penn din, actually, very generous din siya. Very generous siya. Siya yung character that you love to hate
and you Oo. hate to love. Yes. Kasi Yes, ang galing yes. niya eh. Pero parang hindi ko dapat nirurut tong character na to eh. Pero I love seeing him on screen Diba? every time he's Oo, there. Alam mo may yun? ganun siya. Merry Christmas. Nagiging para siyang firecracker quality. Oo. Yung character ni Sean Mendes. Ito, maano lang natin, mabilis lang. Of course, when we talk about, Paul Thomas Anderson, isa siya sa mga great living filmmakers natin. Yes. Hindi lang naman ito yung ginawa niya. I mean, of course, ang tawag dito, There Will Be Blood. Oo. Of Yeah. The Na Mask. recently nakasama sa top 100. Diba? Oo. Yun. Dati ba wala? No. Nung recent, yung ngayon, yung Times ba yun? Or New York Times? New York Times. Ah, Yung greatest films okay. There of Will the Be Blood 21st. nakasama, yeah. Tapos, of course, Master. Ay, little scene film yun. Pero, nung pinanood ko yun like 13 years ago, sobrang tumatak nun. How would you compare PTA with his peers in the sense na, kasi when we say Nolan, you think of him immediately as parang this epic filmmaker. No matter the subject matter, talagang may epicness siyang dinadala. Yeah. Pagdating naman kay Scorsese, meron siyang laging parang humanizing every single aspect of the story. Especially, pinaka-favorite niya yung mga kalaban. Yung banality of evil. Yung banality of Yun evil. yung lagi niyang ano. Ikaw tanongin kita, Smash. What does PTA bring to the table? Parang as this legend, what informs his legend as a filmmaker? Particularly dito sa One Battle After Another. Ano siya feeling ko, tawag dito, he went out of the box. Kasi, arguably, si PTA, medyo kilala siya sa art house type of storyline Yes. and presentation. Etong One Battle After Another, this is a venture for him. Kasi, nag-cross yung entertainment value and the art house-ness of it. Oo nga. No? Diba? Nag-cross siya, nag-hybrid siya na medyo nag-fail yung isa nating Filipino film recently. Ayoko na lang banggitin. No, Yun. name it. Oh my God, ayoko banggitin. In March 16, 15, 20. Yun na yun. Oh. Yun. Kumbaga, art house film pa rin siya, right? Kung in terms of the narrative. Oo, kasi auteur naman talaga si Paul PCPTA. Tapos hindi niya sinunod yung normal na plot na rising action. Hindi niya sinunod yun. Diba? Art houses, tapos yung framing niya. So, very unconventional. Pero diba? Entertaining siya kasi hindi mo napansin na 2 hours siya. Tapos, yung characters niya, kahit yung villain, very nag-root ka sa kanya. So, this is basically directed and written by Don Wright. Alam mo, tama, I agree with you completely. Kasi nung after the movie, ang una ko nasabi, parang hindi PTA, no? Diba? Diba? Parang sobrang entertaining niya, sobrang blockbuster niya, napaka-mainstream niya for PTA. Kasi sabi ko nga, parang may pagka-Edgar Wright din siya, no? Napakiramdam. So, sabi ko, yun nga, parang lumabas siya sa comfort zone niya din. Yes. Pati color grading nitong One Battle After Another, pansinin nyo, i-compare nyo sa iba niyang films. Very very magazine-like, na parang, wait, parang Celine song ba itong pinapanood mo? Bro, hindi. Tama. Sige, ito. Tanungin ko kayo. With that in mind, okay? We also had another auteur filmmaker do something similar. Pero where did Oba succeed and in caught stealing fail? Maganda Darren nga Aronofsky. yan. Kasi Darren Aronofsky, yung caught stealing, yung caught stealing kasi, parang why is caught stealing not as celebrated as One Battle After Another? Ako, genre. You think? Yun lang. Ako, for me. Gano'n lang talaga. Genre. Tsaka, siguro kasi, paano ko ba i-explain? Yung the way sinulat yung character ni Austin Butler doon, it's very poster boy-like. Meaning? Poster boy, like... So parang 90s Leonardo. Oo, 90s Leonardo. Okay. Yun siya. So, ano siya pati yung color grading ng caught stealing, very very poster boy. So, hindi siya talaga magiging celebrated ng critics and alike. Kasi nga, it's your standard boy next door story. So, parang hindi dinala ni Aronofsky si Austin Butler farther away from his comfort zone. Oo. Pero I'm not saying na it's not a bad. bad It's not film. bad Of film. course, Oo, mataas ang entertainment value ng caught Magandang caught stealing, yes. Siguro lang, siguro hindi lang sanay yung mga tao na ganun yung the way na mag-direct si Darren Aronofsky. Kasi nga,
sanay tayo na medyo madilim ang ano ni Darren Aronofsky, Yes, di ba? yes, yes. Maliwanag tong caught stealing for Darren Aronofsky. Yes. Ako naman, para sa akin, kaya magkaiba siya ng feel and parang mas na-entertain ako sa Obaa kaysa sa Caught Stealing is because Caught Stealing was character-driven and Obaa was plot-driven, story-driven. So parang it's always just Austin Butler's journey. Parang wala masyadong ambag yung mga side characters doon. Actually. Yes. Oo. Diba? Oo, It's yun. just focused solely, tama ka, Yes. solely on him. Mm-mm. So parang character-driven lang siya and kahit nga yung decision-making niya and yung frame of mind niya, hindi rin naman sobrang fleshed out. Mm-mm. 'Di ba? Tama. Parang he's just reacting all the time to everything that's happening to him. That's It's true. also in a way one battle after another for him, Mm-mm. story-wise. Oo. Pero hindi siya napupush Mm-mm. in such a manner na parang nag-evolve yung character niya. Mm-mm. Kasi parang by the end of the film, parang yun pa rin siya eh. Wala siya masyadong naging Wala character nga. journey. Oo. And medyo kakaiba yun for Darren Aronofsky kasi hindi ganun yung mga Characters characters niya, niya. exactly. Oo. So, Kasi, mas Oo. nag-out of the box talaga si PTA kesa kay Aronofsky. would you say that Caught Stealing feels like an early period Leonardo DiCaprio film? Yun. Yes. Oo Talaga. nga. Oo. As in Poster Boy. Para siyang Austin Butler Mm-mm. is an up-and-coming Leo. Yes. DiCaprio for Yes. you. Oo naman. Oo. Parang ano yun, kumbaga, bullet points yun. Parang that's the road going there. Papunta na doon. Oo. Whenever that is. Ano At yun? ramdam mo din na nangangapa pa si Aronofsky dun sa genre na yun. Mm-mm. Hindi siya sanay. Hindi siya sanay. Whereas dito kay kasi may konting shades. Ayoko sabihin, hindi naman sobrang parehas Pero parang may experience si PTA kasi gumawa ng yung playful na mga eksena. Hindi man sobrang playful as this in its totality ng Yeah. Obaa, Mm-mm. pero yung Boogie Nights. Yun, playful yun in parts in spite of the very heavy subject matter. Yung Magnolia, kahit yun, heavy din siya, pero yung mga parts, lalo na nung yung ini-introduce si Tom Cruise, yung sobrang niyang gago talaga. Yung may ganun pa siyang He finds the yun. ridiculous Yes. in the dark. In the Parang darkness. in the So parang darkness, ito, yeah. ang ginawa niya, parang let's try to find the darkness in the ridiculous. Parang binaliktad niya. Kumbaga sa Obaa. Nagbigay na tayo ng rating natin dito. Yes. After we gave yung non-spoiler review before, nagbigay siya ng A. Yes. Rightfully so. Ikaw, anong A+. A? Wow! Oh, so that's A+. 5 out of 5. 5 out of 5. Anong nito? Anong shortage talaga, shortcoming ng One Battle After Another? Bakit mas stand out pa rin ang Sinners for you? Kasi baligtad tayo. Yes, baliktad tayo. Yes. baliktad tayo. Sa Sinners kasi, it felt like a more complete film for me. Ito, I guess, magkakatalo na lang to talaga sa taste. Talagang yung personal preference na lang to. Kasi, I mean, I have a soft spot for yung films like yung kay Nolan, yung ganun. And I strongly believe na Ryan Coogler is an up-and-coming Christopher Director. Nolan. Yeah, oo. Hindi, actually, Kumbaga. meron sa credits. Parang isa sa mga... thank you. Oo. Si Christopher Nolan. Christopher Nolan. Yon. So parang mas doon ako if these two were in front of me and they are right now. Yes. Yung buong kalamnan ko mas talagang doon ako sa epic romantic filmmaking na parang talagang romantic in a sense na parang siyang yung ang hirap niyang parang transportative in the sense na parang it just sweeps you up. Transcendental siya. Especially yung moment dun sa Sinners na yung parang yung gitna, yung biglang nag-dance break sila. Talagang sobrang hindi ko in-expect yun. And everything, dito kasi sa Obaa, parang hindi naman sa hindi ko ni-expect or parang may gumawa na before, pero parang siyang, yes, gumamit si PTA ng elements that have been used in other films. Pero I want movies that still find a way to surprise me. Personally ako. Kaya talagang in Sinners, parang yes, it's a horror movie, it's a vampire movie, pero it's na-integrate niya yung mystical element of music na okay, nakapag-surprise pa rin siya. Ikaw, Ange. Ano sa'yo? Obaa o Sinners? Ako Sinners eh. Yeah. Pero parang head-to-head sila actually. Yeah, head-to-head. Kasi magkaiba sila ng strength. Si Sinners, parang I love that it kept me guessing
up until the end. Yeah. But it's not something that you can predict kung ano yung mangyayari. Kasi yun yung pinakaayaw ko sa mga movies is that I can see from a mile away what's gonna happen. And Sinners did not give that at all. Sobrang niyang surprise at every turn. And it pushes talaga something that you've never seen before on screen. Ganon siya. So, ang ganda niyang pagbalik nung vampire genre. Okay. And yung Obaa naman, I feel like I've seen movies like this before. Pero I know that this was done masterfully with perfect casting, perfect screenplay, and perfect style na it balances the auteur, the art house, and the entertainment value, and mainstream siya for PTA. So parang may art film na mainstream. So that's very unique as well. Pero ang edge ni Sinners sa akin is just, it just surprised me. I was not expecting it at all to be anything na kung ano yung nakita ko. Yon. So yun yung edge niya. Pero hindi ko sinasabing mas magaling yung one or the other. Kasi magkaiba talaga sila ng style eh. And pareha silang A sa akin. Sinners pala yun. Pero yung yung climactic scene sa Obaa, aminin nyo. Ay, oo. That's yung tension. the scene of the year. Yung, diba? akit na ba sa Ang ganda nun. Ang ganda nun. Sobrang creative nun. Sobrang creative, yeah. True. That is true. So, yeah. Nabigyan na natin na A for us sa Cine Geeks. Itong Obaa kay Smash. Perfect score. A+, 5 out of 5. Wow. Yeah. Smash yun sa rating ko. And I would assume... Smash lang? Oo, smash. Hindi, smash kasi highest ko eh. And I would assume na Obaa is at the top of your personal lists for all Oscar categories. Yes. Best Picture? Best Picture. Best Picture, Director. Adapted 13 screenplay. categories ang niya, basically. Picture, Director, Actor, Supporting Actor, Supporting Actress, Cinematography, Sound, Screenplay, hair and makeup, tapos Director. Yeah, Music. Yun, music, Score. score. Yun. So marami. Sino yung supporting actress? Yun ang pinag-uusapan ngayon, sino nga bang ipipitch. Kasi either lang. Either of the three. Tatlo Either, sila. yes. Ay, no, two lang. Si Tiana And and... si Chase Chase. Infinity lang. Sino mas sa'yo? Si Tiana, si Chase? Ang mas ilalaban mo? Sinong pick mo? Mas logistically sound na ang i-pitch si Chase Infinity. Kasi because of screen time. Yes. Pero kung performance, si Tiana. Tiana. And they are up in the rankings kasi nung una, wala si Leonardo sa top 5. Si PTA, he's always been in the top 5 pero rank 2 na siya ngayon. And then for Best Picture, rank 1 na. Ito, sinong Ang rank 1 sa director? Chloe ngayon? Zhao. Chloe Zhao. For some reason. Hamnet. Pero sa... For? Hamnet. Hamnet. Tapos, Lalabas ba sa atin yun? Sana, hopefully. Tapos parang PTA tungkol and sa then anak ni Sinners. Shakespeare, parang ganun. So Hamlet. Oo. Hamnet. Pero, because of One Battle After Another, I would argue na hinatak rin niya pataas ang Sinners. Kasi biglang nasa conversation na si Michael B. Jordan and Hailey Steinfeld. Oh. Yes. Siguro, marketing drive din ng Warner yun. Pareha silang Warner. Oo. That is true. Tapos screenplay, malakas din to. Tong One Battle Ay, After oo, Another. talaga. Oo. Ito, last question before we wrap everything up. Is this PTA's year? Yes. You think? Yes. Kasi he has all the narrative elements in his favor. Good filmography, Hollywood A-lister, Leonardo DiCaprio. Tapos yung narrative na, hindi ka pa nananalo. So we have to give you your award. Yun. This is your moment. Christopher Nolan, this is his Oppenheimer. Yes. I guess. I mean, Magnum opus na. Yes. Talaga. Okay. All right. So for our post-credit pick for this episode, mabilisan lang to. We're just going to talk about our recent experience watching, or should I say rewatching. Rewatching. Yes, the Avatar Way of Water. The Way of Water. The Way of The Avatar, The Way of Water. Yun, gagawin ko sana Wow. Sabihin ko sana yung pinaka, pet peeve ko pagdating sa grammar, yung The Avatar. The Star Wars. You made the... kasi yung sabi ko, T-Wow yung yung acronym niya. So parang N-Wow. Oh, wow. Okay. So, ayun. We first saw it back in 2022.
Tapos, sa malapit na din nun? Sa Ibiya. Sorry, yak. Super Well, throwback, as in Oo. super pandemic. yes. Yeah. Ano pa ba nun? May gap pa yung sinihan nun? Hindi naman, pero parang alam ko nung panahon na yun, kakatanggal lang nung restriction sa face mask. Oh. Or parang optional na lang yung face mask nun. Oo, napraning pa yung mga tao nun. Wala nang face shield nun. Oo. Pero face mask meron pa. Remember that era? Oh my Oh my God. God. Pero, Never again. Ay, yes. Yung ano lang dun is, yun nga, nung ano pa, akala natin okay pa yung mga vista na mall. Yeah. Boo. Anyway, sige. So, we got re-released again. Itong The Way of Water for just 1 week only, starting October 1st hanggang October 7. So, kung lalabas tong episode natin ng 6, meron kayong Monday and Tuesday to still watch The Way of Water, especially since yung bagong Avatar is coming out this December 17. Yeah, yung Fire and Ash. That's correct. So, mabilisan lang. If you want to, hear our thoughts about the film, we talked about it doon sa non-spoiler review. That review, pagkatapos non-spoiler review, exit reaction, post-screening, yung ganun. Nasa TikTok siya. Nasa IG din, FB din. And TikTok, yes. Yes. So, doon yung madidinig yung thoughts namin. Pero what we want to really zero in, mabilisan lang dito sa post-credit pick natin, is how fantastic the renovation of the IMAX theater is sa SM Mega Mall. Ang ganda na nung seats, guys. As in, sobrang laki na nung legroom. Unlike Yes. before, it's a far cry talaga. True. From the previous. And also, ang laking bagay nung meron ng mga aisle. Kasi noon, di ba, kapag ka sa IMAX, Diyos ko, Maria isang Joseph. buong dire-diretsyong row lang siya. As Yes. in, kung nasa gitna ka, and Oo. it's usually the best seats. Tama. Especially pag 3D. Talagang lalakarin mo yung isang buong dulo, yung buong width ba? Lens? Basta yung width ng buong cinema. Lalakarin mo yun at ang dami mong hita na kailangan mga tuhod na mababangga. Ano yun? Grabe. Ilang row yun? A to M. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. So, mga 12 to 13. Tapos, kada isang row, 23. Sa Diyos ko, Maria Joseph. Buti na lang talaga naisipan nilang yun nga, lagyan ng aisle. Kung nakapasok na kayo sa IMAX sa SM Aura, doon nila unang ginawa yung klaseng parang seat plan na may daanan sa gitna. So, yun, big plus. Pangalawa, yung IMAX na laser. Ay, oo. Ang ganda, ang sobrang linaw na nung projection. Ang ganda na ng projection. Dati, yun nga, monopolized yung IMAX with laser nung mall na hindi na natin babanggitin. Pero buti na lang and SM came through and democratized IMAX with laser. At Yes. hindi lang yung... Actually, yun yung dahilan din kung bakit napatakbo tayo ng doon noong 2022. Kasi siya lang yung merong ganun na magbibigay ng justice dun sa visual effects. Yes. Kasi we Pero, wanted to see it in its full glory. True. Pero even then, meron din semplang pa rin nun. Naalala mo ba yung yung fiasco na yung screen nila? Yung may squares. May mga square na maliliit dun sa screen. Oh my Na God. parang, The square gate. Oo. Na parang, ano yun? Tapos Yeah. biglang may makita ka, ako kung taga dun ba sa marketing nila na parang nag-damage control or nag-astroturf na parang, hindi, that's just to, ano yun? Sabi nila, parang vibration panels daw siya. Huh? Para hindi masyadong masakit sa mata yung laser. Ako parang, Wow ha. Talaga Wow, ba? Where did you pull that Yun shit? nga eh. Pero yun, so at least ngayon kay SM, sobrang ganda Yes. ng projection niya, sobrang linaw. Mm-mm. Parang siguro dahil dun sa Avatar, kung dati yung 4K niya matino, Mm-mm. parang dito mas lalo pang parang naging 8K na ata. Tapos yung ibang sequences dun, parang nag-switch siya from 60 to 120 FPS. Grabe yung sobrang crisp talaga ng quality. So, hindi lang actually Avatar kasi the re-release is gonna, end on the 7th.
Yes. So, unless any further notice na biglang mag-extend pala or something, Hopefully, mag-extend. sana mag-extend pala sa inyo mga may chance pa makapanood nun. Pero, yung susunod na is yung Tron Ares. Ooh, Okay, so- ang ganda din nun sa laser. Yes. Would it be 3D kaya? I'm pretty sure. Kasi yung Tron Legacy nun, all those years ago, Mhm. 3D. So, I'm pretty sure na Ares will be 3D as well. And also just to say sa mga nakasalamin dyan yung bagong 3D glasses ng IMAX is parang more suited for people who wear eyeglasses. Actually, even more so. Tayo mga veterano nung mga IMAX glasses of old. Na sobrang sakit sa ilong. Diba? Naabutan ba natin yung yung malaking-malaki nga yung panel sa mata. Pero flat naman siya. At saka hindi nabebend. Yun yung nakadiretso lang. Nakadiretso siya. So, kung may kurba yung salamin mo, in terms of yung parang may arko, pag sinusuot mo siya, GG. ang hirap niyang suotin, ang hirap niyang manood kasi either malalaglag yung salamin mong suot mo or malalaglag yung IMAX glasses. Or nakaangat yung Yes. IMAX glasses noon. Pero this time, foldable yung Foldable. 3D glasses also. Tapos may, Ergonomic siya. That's what we, meron siyang parang curve sa loob na parang certain glasses will just fit right inside it. Mm-mm. And kung may salamin ka, walang problema, makakapanood ka pa rin ng IMAX in 3D. Yeah. So, yeah, for that, we highly recommend, watching films in IMAX. Of course, syempre, economically speaking, kung kaya nyo lang, hindi naman namin ito na parang, lahat kailangan sa IMAX panoorin. Hindi, Pero lahat if you- Joke. Pero if you have the chance, if you have the resources to be able to watch a film in IMAX, any IMAX with laser will absolutely blow your mind. And of course, sa Metro Manila, sino ba meron? SM. So, yeah, that's it for post-credit pick about Avatar Way of Water. And yeah, of course, IMAX with laser. And I guess that is it for our Yes. episode. Talking about the Smashing Machine and one battle after another. If you've seen either or both of them, please share your thoughts with us. We'd love to hear from you. Let us know in the comment section on Facebook and Instagram, and on this episode's Spotify comment section. Meron mo comment section sa Meron. Apple Podcast? Ay, sa Apple? Parang wala. Parang wala. Spotify meron. Spotify meron. And of course, don't forget to set your players to automatically download our new episodes so you don't miss out on our fun Cinegeek conversations. And while you're at it, give us a 5-star rating on Spotify and Apple Podcasts. If you had fun, sana nag-have fun sila sa ingay natin. Nag-fun ba kayo? Or learned something new during this episode. As always, the studio and distributor of the films weren't given any creative control or editorial approval of this episode. They are hearing our review for the first time, same as you are. We also want to thank our guest, our very special Shopao guest, Thank you. for this episode Smash Thank you, Cinegeek. of Smash That That Screen. Where can they find you online? Please follow, hi Cinegeeks. Please follow Smash That Screen on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, and Letterboxd. Okay. Kala ko makakalimutan mo yung letterbox. Of course, hindi. Ay, nako. Okay. Well, that's it for my co-host Angela and our guest Smash. This is Roy. Thank you for listening to the Cinegeeks podcast, where movies, TV, and all things geek collide.